Good day po sa inyong lahat. Welcome na naman po sa another episode ng ating vlog. Ngayong araw, ang pag-uusapan po natin ay idea sa sizes ng itlog at kung paano nga ba ito sinasize. Kung paano nga ba ito ginagawa at anong edad tayo nagkakaroon ng ganong sizes, So, umpisahan po natin sa pamamagitan ng kapag dineliver yung RTL sa inyo, syempre mag-aantay tayo ng mga 2 weeks bago ito mag-umpisang mangitlog, and then hanggang sa ito ay makarating sa 26 weeks to 27 weeks, siya ay magpipik ng kanyang production. Yung mga unang ihuhulog na itlog ng ating mga manok ay mag-uumpisa po muna yan sa no weight, and then peewee. So kadalasan po mga ganyan po yung sizes. No weight, ibig sabihin po kumbaga wala pong hindi na dinadaan sa timbangan yan. Yan. No weight, yun po yung maliliit talaga. Parang holen, parang bola ng yun nga po yung bola ng holen, and then ang susunod dyan yung peewee, parang bola naman siya ng ping pong ball or yung bola ng jackstone. Ayan. And then wag po kayong mag-alala kasi habang lumilipas yung araw, yung linggo, yung itlog na mga ganyan ay palaki na rin ng palaki. So hanggang sa magkakaroon tayo ng tinatawag na extra small. Yung extra small, yun po yung size bago siya maging small. Ayan. And then small, and then ang susunod po dyan, medium, and then large, XL, jumbo, and then yung ibang farm, naglalagay pa sila ng super jumbo. Ayan. So, lahat po yan ay ating i-discuss ngayong araw. Ayan. So, sa umpisa talaga, kapag bago ang manok, tandaan nyo po yan, sa umpisa, ang itlog po nila ay maliliit. Mag-umpisa po yan sa maliit hanggang sa magkaroon tayo ng extra small, small, medium. And then, may pailan-ilan, may paisa-isa na large, XL jumbo. Ayan. And then habang tumatanda po yung manok natin, habang nagkakaedad, dumadami po yung medium, dumadami po yung large, nagkakaroon tayo ng XL, at saka dumadami din yung jumbo. Pag tumanda pa, patanda ng patanda, tanda nyo po yan, palaki ng palaki yung kanilang itlog. Ngayon, meron pa po tayong idadagdag. Ang itlog ng batang manok, bukod sa maliliit, nag-uumpisa sa maliliit, makapal din po yung kanyang shell. Yan. So, mapapansin nyo po yan. Kapag kayo ay dati nang may alaga or currently may alaga po kayo ngayon, mapapansin ninyo, ang batang manok, makapal po yung kanyang shell. Yung shell ng kanyang itlog ay makapal. Ayan. Samantalang yung matandang manok, manipis po yung kanyang shell. Ayan. Kaya nga po, yung itlog ng matandang manok, madali po siyang mabasag. Minsan, sa hinahawakan mo pa lang, medyo sumagi lang ng konti yung kuko mo, basag na po siya, meron na po siyang crack. Ayan. So, dahil nga po sa epekto yan ng pagiging old flock na or matanda na po yung mga manok na nangitlog noon. Ayan. So, sa ibang farm, naglalagay sila ng calcium supplement. Ayan. Sisical. Ayan. Nasa video po natin yan. Panoorin nyo. Ayan. Meron naman po yung bata pa lang yung manok, nag-uumpisa pa lang na mangitlog,
meron naman po siyang itlog na yung soft shell. Yung halos, ano po siya, parang membrane lang. Wala po siyang shell. Yung membrane lang po. So, pag hinawakan mo, parang talagang nadideform siya, no? Ayan. So, normal lang din po yan. Huwag po kayong mag-alala. Paisa-isa, kung 10,000 manok yan, minsan isang tray, 20 piraso, 10 piraso, and then kalaunan, nawawala din po yan. Kumbaga, may abnormalities lang yung manok na nangitlog nun. Kinulang lang siya siguro ng calcium supplement. And then, sa mga susunod, makakabawi rin siya, ano. So, wag po kayong mag-alala. Sa amin, hinahayaan ko lang. Ayan, hindi po ako nababahala. Tsaka nabebenta rin naman po yan. Dati-rati 3-10 piso yung mga soft shell. Pero ngayon mahal po, baka 5 piso po ang isa ngayon. O 6 na piso pa. Ayan. So, wag po kayong mabahala. And then, yaman rin lang na size ng itlog yung napag-uusapan natin. Paano mo nga ba malalaman na ang itlog ay masasabi mong small, medium, o large? Ano nga ba yung basihan? Kasi 'di ba sa palengke, pag bumibili sila ng itlog, makikita mo pili sila ng pili, 'di ba? Pero sa totoo, timbang naman po talaga yung nagdi-determine sa sizes ng itlog. Ayan, so dumadaan po 'yan sa timbangan. So ganito po 'yon. Ang standard po ng DTI sa size ng itlog na small ay 51 grams po hanggang 55 grams. Small po yan. So, lahat po ng itlog na ang timbang ay 51, 52, 53, 54, 55, small po yan. And then, ang medium naman po ay 56 to 60 grams. Ayan. And then, ang large, 61 to 65. Ang XL, 66 to 70 grams. Ang jumbo, 71 grams hanggang 75 grams. And then, yung super jumbo, 76 grams and above. So, yun po yung minsan, meron talaga yung mga 80 grams, 85 grams, 90 grams, yung talagang abnormal po talaga ang lalaki. Ang lalaki po talaga, double yolk na, minsan pa nga po, yung itlog na dalawa, parang nagsanib yun, parang kambal tuko. So, yun yung mga super jumbo. Ayan. Pero, sa atin po kasi, hanggang, yung size po natin ay hanggang jumbo lang. So, 71 grams pataas. So, kapag may mga mangilan-ngilan na 85 grams, 90 grams, syempre kasama na po yun sa jumbo. Kaya lang pagdating sa pwesto, pag bumili ng jumbo, gusto nila piliin nila lahat yung mga super jumbo. Pero tayo naman ay hindi pumapayag sa ganon. Dahil lahat naman na po yun ay jumbo, pag pinili, kawawa naman na yung maiiwanan ng walang mga super jumbo. Total jumbo lang naman yung sinisingil natin na presyo. Ayan. So, ganun po yung pag sizes natin sa itlog para at least may idea po kayo. And then, pagdating naman po talaga sa kapag tumatanda ang manok, parang sabi na po natin more than 1 year na siyang nangingitlog sa atin. Parang ako po, meron akong manok na more than a year na. Ayan. So, makikita nyo, halos wala na pong small, wala na pong medium. Ang kadalasan na po kapag more than a year na, large, XL, jumbo. Ayan po. So, ano yung kagandahan po nito? Siyempre, yung presyo ng itlog natin ay mapapamahal na. Dahil wala na po tayong mga small at medium sizes. So, maganda po yung ganon. Kung dati-rate, may mga small, medium tayo or XS, syempre yung presyo niyan mura, di ba? So, kapag yung manok natin ay tumanda na, parang sa farm namin, bigyan ko kayo ng example.
sa 20 boxes, sa 20 case na itlog na na-harvest namin, at ito po ay 240 trays po yung 20 cases, 240 trays. Ang small po dyan na na-harvest namin, mga 6 na tray na lang. And then yung medium, ang na-harvest namin dyan siguro mga isang box na lang or 12 na tray. And then the rest kadalasan large, XL, jumbo. So yun na po yun. So ang kagandahan po niyan, yung manok natin pareho lang yung kinain. 115 grams kapag ito ay lowman. 110 grams kapag ito naman ay decalb. So kumain lang siya ng ganun karami, pero yung iniitlog niya malalaki. Large, XL, jumbo. So, sa ngayon, currently, ang presyo ng small wholesalan dito sa amin ay 230 pesos. Plus 10 every sizes. So, si medium 240, si large 250, si XL 260, si jumbo 270. Almost wala na po kaming small medium. So, pag ako gusto ko mag-compute kung magkano yung average na pagbebentahan ko, yung presyong napagbebentahan ko ng itlog namin, i-compute ko yan dahil since ang kadalasan ng itlog ay large, XL, jumbo, doon po tayo sa XL. So, 270. Ayan. Ngayon, kung gusto nyo maging conservative, di doon na lang tayo sa large muna. Palalabasin natin na halos lahat ng harvest natin ay kunwari large na lang, palaspas, palaspas. And then 250 po yon. So kung nakaka-harvest tayo ng 100 na tray sa 250, yun na po yung natin, 25,000 na po. Kung 200 tray, 50,000. Ayan. Samantalang kapag bata yung manok natin, syempre small, medium, large yung kadalasang lumalabas na sizes. So, i-average po natin yung size. Doon tayo sa medium. At ang medium ngayon ay nasa 240. Kung 200 na tray yan, 48,000. Yan. So, kapag tumanda yung manok at in-average natin sa large na lang, 250. So, kumbaga yung makikita natin yung difference, from 48,000 yung mapagbebentahan natin, and then 50,000 naman kapag si puro large na. So, difference of 2,000 pesos. So, malaking bagay po yan. Ayan po. So, ganun po yan. Habang tumatanda talaga yung manok, kapag matandang-matanda na, dahil nasubukan ko pong magpaitlog ng manok 3 taon at 2 buwan ata, saka ko sila kinal. 51% na lang po yung kanilang production. Yun pong sinasabi kong 51, dinawin po natin. Parang wag natin tignan yung sinabi kong 51%. Ang importante po, kapag nagpakain tayo at binenta natin yung kanilang iniitlog, ay may kita pa tayo. Nung time na yun, parang may kita pa akong 4,000 pesos. So, kapag ikakal ko yun, wala akong ipapalit. Wala akong pamalit na RTL. Kasi nga po, na agad binibili sa akin yung mga RTL. Ayoko naman pong ipagdamot kapag binibili nila. So, dahil nga sa wala akong pamalit, hindi ko muna kinal yung mga manok kong yun kahit na sobrang tanda na nila. Nga haba na ng mga kuko. At saka kung kukwentahin ko nga, nag-compute ako, meron akong 4,000 a day. So, bakit ko ikakal? So, hindi naman natin mapulot yung 4,000 kahit na saan tayo pumunta. Ayan, kahit na ibawas pa natin yung sahod ng tao na 2, diba? 12,000 po yung buwanan ng isa. So, 24,000 yung buwanan. 4,000 a day is 120,000 pesos. Sabihin na natin na na alisin natin yung 40,000 a month pati kuryente. So, meron pa rin tayong 80,000 a month na kikitain. So, ganun po. Nung mga time na yon, ang size po ng itlog namin ay
kukunti na yung large, more on XL at saka jumbo, super jumbo. Ganun po. Kaya lang talagang manipis na po yung kanilang shell. Kaya naglalagay po kami ng kapag ganong edad, naglagay kami yung calcium supplement kagaya ni Sisical. Ayan. So, kapag bata po, ito, bago natin wakasan yung video, pahabol. Kapag bata naman yung manok na nangingitlog, gaya ng nasabi ko, malilit muna yung itlog, nagsisimula. And then yung kanilang shell, makapal. Ito rin po yung nakaka-confuse, nakakalito, Kapag dinisplay mo yung itlog na small nung bata at saka itlog na small nung matandang manok, lalabas po na maliit po yung itlog ng small. Itlog ng batang manok. Yung small na itlog ng batang manok ay lalabas na maliit sa paningin natin. At magiging malaki yung itlog na small ng matandang manok. Ayan. So, ganun po yan. Kasi nga po, unang-una, makapal yung shell. So, dahil nga sa timbang, yung timbang ay napunta dun sa bigat ng shell. Samantalang yung matandang manok, yung small niya, may mangilan-ngilan kasi na lumalabas pa rin small. Yung, kumbaga, mas marami-rami ng konti yung itlog dahil manipis nga po yung kanyang shell. Ayan. So, sa palengke talaga, may mga namimili. Pero, in a matter of yung napaka manipis lang naman na yan. Yung difference. Ayan. Kaya lang, syempre, yung mga mamimili natin, lalo na yung mga mommies dyan, di ba? So, talagang, tinitignan nilang mabuti. Ayan. Pero at least na-explain po natin. And ganun din po yung kapag magtitinda na tayo ng itlog natin, i-deliver na natin, sasabihin, nako, ang lit naman nung small ni Sydney. Ang lit naman nung small ni ganito na farm. Samantalang yung small ni ganito mas malaki. Ayan. Pero kapag ikaw ay magaling, ang gawin mo, meron ka na lang timbangan. Yung digital, yung mga nabibili sa Shopee. Ayan. So, timbangin mong gano'n, and then makikita mo. Ayan. So, kapag tayo ay mapanuri, tignan muna nating mabuti. Timbangin na lang natin kaysa tayo dumaldal. Ayan. So, I hope na nabigyan ko po kayo ng magandang paliwanag regarding po sa sizes ng mga itlog. Ayan. Itlog ng ating mga manok. Ayan. So, once again, maraming salamat po sa inyong panonood. Ayan. At kita-kita po ulit tayo sa mga susunod nating vlog. Mabuhay po tayong lahat and God bless us all.